Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay napakainit. Di po ba? Kasing init ng pagmamahal ng Panginoon. Ang ating pong pagsasaluhan ay hanguin natin sa John chapter 8, verse 1, chapter 11. Pakilagay na lang po ang kamay sa ating puso. Okay? Then everyone went home because Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him. And he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Sa Tagalog po, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang ibang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Let all sing praises to the Lord. Amen. Glory to God. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. I sing praises to your name, O Lord. I sing praises to Amen. your name. Great
Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Total mainit naman, upo na lang kayo. Para hindi naman masyadong, wag na lang kayo kumilos dahil sobrang init, no? Wini-welcome ko yung mga bago, ang dami nating bago, no? Meron pa ako diyang, yun. At hindi yata na-welcome si Nanay Lydia at saka si Sister Mayan kanina, no? Anyway, welcome po sa inyong dalawa. Napag-usapan po ang nanay, no? Nung isang araw po, hindi kami nakatulog mag-asawa. Gabi na yun eh. Hanggat sa madaling araw, hanggat sa umaga. Nung umaga, flight ng bunso namin para magtutour papuntang Vietnam. And then, so inaabangan namin, kasi nalilibre siya ng kanyang pinsan. So inaabangan namin yung text kung update kung nasaan na siya. So una sa airport. And then 10 hours later, hindi siya online. Sabi ng wife ko, ng sister wife ko, naku, hindi, matagal na siyang offline na, ano kaya nangyari? And then suddenly, merong text na dumating. Ang sabi ng text, nawawala si Carlos. Naku, kinabahan. Lalong hindi kami nakatulog ng ano. And then, so, abang-abang, text-text siya. Ang nanay, balisang-balisa, siyempre. Ang nanay, alam natin kung ano may nangyayari sa ating anak, di ba? So, itong aking asawa, text ng text. And then, may second text na nag-reply. Ang sabi, nasa police station, pupuntahan namin. O ba? Di ano na naman. Tapos sabi na, nung pangatlong text, itong masamang text, ang sabi, merong bangas. Ang bangas, ibig sabihin parang may sugat or ano, may bangas daw. So lalong kinabahan yung asawa ko, sabi niya, tawagan mo yung organizer, so tinawagan ko yung Vietnamese, binerify ko yung ano. And then after 1 hour, biglang nag-selfie ang anak ko, tatawa-tawa pa, Daddy, he. Wala naman. Ibig sabihin, no, yung simpleng balita, minsan tayo ay nagugulumihan. Di po ba? Nakakasira ng ano, hindi tayo makatulog. Lalo tigit kapag ang ating asawa, ang ating anak, ang concern o mahal natin sa buhay. No? So, napakahalaga po nito dahil tayo po ay we are still in sa pandaigdigang tema ng liturhiya, The Pilgrims of Hope. Tagalog, no? The Pilgrims of Hope. Nandito po rin po tayo sa Pilgrims of Hope. Last time, diniscuss ko po about the journey, no, the pilgrims. Now, pag-usapan po natin yung hope. Sabi ni Santo Papa, itong hope na to, it will not disappoint us. So, hindi tayo bibiguin ng hope na to. Ngayon, kung itong hope na to ay hindi tayo bibiguin, paano kung hindi payapa ang ating buhay? Paano kung meron tayong nagugulumihan tayo sa mga bagay-bagay? Common po yun, di ba? Sa bawat pangyayari, konting problema, tayo ay balisa. Di po ba? So, napakahalaga na i-relate natin itong hope na to in the context of the Advent or the Lenten season o sa panahon ng Kwaresma. Bakit? Kasi ang panahon ng Kwaresma, it reminds us of the suffering death of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, maging ang Panginoon ay nag-suffer, nahirapan, namatay, di ba? At muling nabuhay. So ang ibig sabihin lang nito, tayo man ay nakakaranas ng mga paghihirap, tayo ay nakakaranas ng mga problema, tayo ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng trials sa buhay. Mamamatay rin naman tayo, for sure. Pero, merong muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay, hindi ito yung pagkabuhay na tayo ay ghost, para tayong si Casper. No? Ang muling pagkabuhay,
pinakita ni Jesus na tayo ay may laman at buto. Sa muling pagkabuhay, kung ano ka ngayon, yung ka. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, wala nang paghihirap. Wala ka ng sakit. Wala ka ng problema. Lahat ay maganda ang sitwasyon mo. So, ibig sabihin, napakahalaga po na malaman natin ito kasi tayong lahat dito ay umaaten. Di po ba? Nag-i-effort tayo para magpakabait. So, sa muling pagkabuhay ng Diyos, ipinahihiwatig nito na hindi nasasayang ang ating mga effort sa pagpapakabait. Amen? Hindi nasasayang ang inyong pagkanta. Di po ba? Hindi nasasayang ang inyong pagkwentuhan dyan. At hindi nasasayang ang inyong ginagawa sa likod. Gayon din naman, hindi nasasayang ang inyong pag-upo at pakikinig. Kahit mainit yan. Bakit? Kasi naniniwala tayo na may muling pagkabuhay. Naniniwala tayo na ang Diyos ay rewarding God. Siya ay nagbibigay ng pagpapala. Ano man ang ginagawa mo ngayon, may kalakip na pagpapala yan. Reward. Kaya nga sabi, di ba, ang gantimpala. From the word ganti, pagpapala. Gumaganti ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin ng pagpapala. Amen? Kaya naman, napakahalaga na tanawin natin ang Kwaresma, suriin natin ang ating sarili. Nasaan na ba tayo ngayon? Sa ating pananampalataya. Sa ating pong binasa, meron pong 3 karakter dito. Diba? Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ang unang karakter dito, siyempre yung bida, yung babae. Now, kung kayo ang ilalagay sa paa ng babae, ano po ang nararamdaman ninyo? Tingin ninyo. Gumawa ka ng kasalanan, nahuli ka. Siyempre, takot na takot. Gulong-gulo ang utak. Gulong-gulo ang pag-iisip. Alam niya kasi, papatayin siya eh. Dahil yun yung batas. Papatayin siya, babatuhin siya, hanggang sa mamatay. At sigurado ako, bago pa siya dumating kay Jesus, bukol-bukol na ang katawan nun. May bumato na sa kanya, may sumampal na sa kanya, may tumadyak na sa kanya. Lahat na ginawa sa kanya bago pa siya makarating doon. Bakit? Kasi yun yung batas. Yung mga tao kasi, minsan, hindi naman natin alam kung ano yung kwento, bakit niya nagawa yung kasalanan niya. Naniniwala kayo doon? Marami po ako nasaksihan sa aking pong mga karanasan sa Pilipinas, no? Na minsan, ang babae, eto po, bato-bato sa langit, wala po akong ano. Minsan, ang babae, lalo sa mga mahihirap na lugar, minsan, nagagawa nilang mga lunya. Bakit? Kasi, bunsog ng kahirapan. Meron ako nasaksihan, minsan, dahil sa kakulangan ng ipapakain sa kanyang anak, nagagawa niyang mga lunya, ibenta ang kanyang sarili. Dahil ang kapalit, bigas. Di ba yung nasa news pa nga di ba? Yung mga babae nagbibenta ng laman dahil kapalit ay isda. Na ano niyo sa news? Sa nabotas. So, ibig sabihin, ang bawat pagkakamali natin ay may kanya-kanyang kwento. Ang masama, tayo ay mapanghusga. Amen? So, ang pangalawang karakter ay yung Pariseo, yung mga teacher of the law. Sila yung mga holier than thou. Sila ay piling banal. Usually, kapag tayo ay nanghuhusga, tayo ay may pride. Kasi ang feeling natin, tayo ay mas mataas kaysa doon sa hinuhusgahan natin. Tayo ay mas matalino. Tayo ay mas mabait kaysa iba. Kaya tayo nakakapanghusga. No? So kahit hindi natin alam ang kwento, tayo ay humuhusga. Katulad po sa amin, no? Mahirap po sa Quezon City, sa lugar namin, kapag nakasagasa yung driver nakasagasa ng bata,
o kahit sino doon, magugulat na lang yung driver kahit inaako niya yung kasalanan niya, bigla na lang sa susuntukin ng ganyan. Biglang may sasapak sa'yo sa likod, disipa sa'yo. Ibig sabihin, hindi naman sinasadya ng tao, pero yung taong nasa paligid, mapanghusga, na para bagang sinasadya mong aksidente, wherein hindi naman natin sinasadya. Di ba? So, ganun ang ating mundo. Marami tayong iniisip, marami tayong mga bagay na ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlong karakter ay si Jesus. No? Saka si Jesus, kung papansinin niyo, no, nung sabi sa kanya, ano po ang gagawin ninyo? Gusto siyang itrap. No? Ang ginawa ni Jesus ay umupo at sumulat sa lupa. No? Sabi ng mga eksperto, yun daw ay pagsulat ng kasalanan. Sabi rin kagabi ni Father Rodel, no? Pero ito po isang mahabang diskusyon. Sabi po ni San Agustin, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung ano yung sinulat niya. Kasi yung kanyang pagsulat, it reminds us na yung batas na yon na sinulat doon sa bush, doon sa bundok, no? Sa bundok, isinulat yun ng kanyang kamay. Isinulat sa bato dahil sa katigasan ng ating puso. Now, this time, kaya sa sumulat sa ground, ay para hanapin ano ba ang bunga nung batas o ng kautusan na sinulat ko. Ano ba nangyari? Nasaan na ba tayo? Suriin natin ang ating sarili. Dahil ba sa batas na yan, magiging mapanghusga tayo sa ating kapwa? Di ba? So, maraming bagay na gumugulo sa atin, no? Kaya naman, sa paglalakbay natin sa hope na to, sa paglalakbay natin sa pag-asa, kailangan natin magkaroon ng peace of mind, no? Kaya, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa shalom, no? Sabi nga sa mga Arabo, salam alaikum, no? Sa mga Israel yata, shalom alaikum. Tama po ba? Pero kahit na ganoon, no, kahit binabati tayo ng salam alaikum, hindi naman natin nararamdaman yung pag-asa. No? Sa mga Israelita, kapag sila ay binati, tinatanggap nila yon. At kapag hindi tinanggap, siyempre, ipapagpag ang kanilang alikabok sa kanilang paa. Ibig sabihin, no, kailangan natin ng pag-asang to. Kaya ang topic po natin sa araw na to is embrace your peace. No? Embrace your shalom. So, paano pa natin yayakapin yung pag-asa, yung peace na ito, yung kapayapaan na to? Now, i-define po natin ang shalom or embrace, ang pagyakap sa kapayapaan in the context of sin. No? What is embrace? Ayan ba yun? What is embrace your peace in the context of sin? No? So, number one, okay. Ang ibig sabihin po ng peace is reconciliation. Reconciliation. Peace means reconciliation. While sin leads to erosion of hope, while God's reconciliation gives assurance of hope. Ang kasalanan ay nagpapaguho ng pag-asa. Naranasan niyo ba ba, o kung sino man sa atin ang nakaranas na minsan, dahil tayo ay nasa state of sin, parang paulit-ulit yung ginagawa nating kasalanan. Hindi tayo makatakas. It's just like a rounding error. Paulit-ulit. Hindi ka makatakas. Naalala ko tuloy, no, meron akong kakilala, no, sa City Hall. Now, nagkaroon siya ng boyfriend na may asawa. Ang sabi niya sa akin, hindi siya makaalis. Nung una pa date lang. Nung sumunod, nagkaroon na ng bahay. Sumunod, hindi na siya makalaya. Though gusto niyang umalis, gusto niyang layasan ng lalaki, gusto niyang magbagong buhay,
pero hindi niya magawang umalis. Bakit? Kasi parang trap na siya eh. Trap na. So, ang ginagawa na lang is pinaninindigan na lang. Nagkakaroon pa ngayon sila ng team song. Yung team song nila yung, ano ba yun? Ano ba yung team song ng mga magjowa? Hindi ko na matandaan. We have the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Diba? Somewhere down the road ba yun? Ayun. Ibig sabihin, instead na lumaya ka doon sa kasalanan, pinaninindigan mo na ngayon, gina-justify na natin ang kasalanan, and yet, may team song pa. So, ang sweet. Di po ba? So, ganun po ang nangyayari kapag tayo ay nasa state ng kasalanan. Nawawalan tayo ng pag-asa. Gumuguho ang ating pangarap. Kung natatandaan po ninyo, si Haring Saul, no? Si Haring Saul ay ginawang hari ng Israel. Na nung ginawa siyang hari, siya ay sumunod. Kaya lang, nagkaroon ng pagkakataon na siya po'y sumuway. Siya ay nasa state of sin, disobedience. Anong nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang kasalanan, naging mainitin ang kanyang ulo. Naging mainggitin siya. Naging palahatulos siya sa kapwa. Until ang ginahanap niya ay humahanap siya nagpi-play ng harp para lang ma-relax ang kanyang utak. Bakit? Kasi walang kapayapaan sa kanyang puso dahil sa kasalanan. Sabi ni Saint Ignatius of Loyola, it is more sinful to talk about sin outside the context of God's love. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ang kasalanan, hindi mo pwede itong i-detach sa pag-ibig ng Diyos. Kasi the more tayo nagkakasala, the more tayong minamahal ng Diyos. Ang habag niya ay lalong sagana sa atin. Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. Gusto niya magbalik loob tayo. And that is the very purpose of this ministry. Ang magbalik loob tayo sa Diyos, magbago ng ating kalooban, at maging taong Diyos tayo. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Sabi nga, kapag tayo na-sin, sabi ni John sa John 8:43, why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot hear my word. Kapag tayo ay nasa state of sins, nagiging bingi tayo sa katotohanan. Nagiging bingi tayo, ano ba ang totoo? Ano ba ang tama at ano mali? Kasi dina-justify na natin ang ating ginagawa. Ang sabi ni Jesus sa John 10:25, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe, because you are not my sheep. Kapag tayo ay makasalanan, tayo ay hindi kabilang sa kawan ng Diyos. Amen? At sabi pa dito, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them, it has not been granted. Kapag tayo ay makasalanan, hindi ibinibigay sa atin yung wisdom ng Panginoon. Tayo ay nabablock ng kasalanan. May isa pong sample, kung paano ang pag-ibig ng Diyos. Meron pong isang pari noong 12th century. Siya ay si Father Peter, na siya'y naging santo, naging Saint Peter siya. Siya ay isang inquisitor. Isabihin ng inquisitor, siya yung mga nakikipag-debate, nag-aabogado sa mga Katoliko, at ang kanyang mga dinidebate o kinakalaban ay yung mga Albigensian. Yung Albigensian is isa siyang
paniniwala na kung saan meron dalawang Diyos. Isang Diyos na mabuti at isang Diyos na masama. Pero hindi ko na i-discuss yun. No? So dahil sa talino ni St. Peter na to, ang nangyari, nagkaroon ng plot. May kumuha ng bayaring assassin ang mga Albigensian para patayin si St. Peter. Now, on the way to Milan, tinambangan siya, no, ni Carino. Si Carino yung pinaka-leader. Tinambangan siya at bigla siyang tinaga ng axe. Ano ba yung axe? Palakol. Tinaga siya sa ulo. So, nabiyak yung ulo niya. Biyak ang ulo niya. Dahil buhay pa siya, kahit wasak na yung kanyang ulo, sinaksak pa din siya sa puso. Doon instantly namatay siya. Now, siya yung pinaka-fastest na, pinaka-mabilis na canonization. 11 months lang na-canonize na siya bilang saint. Now, itong nag-act sa kanya, dahil siya ay makasalanan, nagkaroon siya ng guilt. Hindi siya makatulog. So, dahil walang kapayapaan sa kanyang puso, naisip niyang pumunta doon sa monasteryo kung saan doon nakatira ang mga Dominican. Doon nakatira si Father Peter. At humingi siya ng tawad. At mula doon, pinatawad siya. At bilang penance, nagsilbi siya doon sa monasteryong yun. Bilang isang lay. So tagapagsilbi siya ng mga pari. No? Ang nakakatuwa po, dahil sa habag ng Diyos, kahit tayo'y nagkasala, kapag tayo'y nakipag-reconcile sa Panginoon, tayo po ay may pag-asa. Ibig sabihin, etong si Carino ay naging santo. Siya ay mamamatay tao, pero siya ay naging santo. Siya ay naging si Saint Asherenus. Saint Asherenus. Nakita niyo po? Ibig sabihin, no, kahit gaano tayo kasama, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Kahit gaano tayo na hindi natin iniisip kung anong mabuti, dumarating ang panahon na dapat tayo magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Amen? Walang makapagsasabi. Dahil ang lahat ng bagay ay tinakda ng Panginoon. It is the great awakening. Tumayo po tayo lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, pour out your Spirit on all the peoples of the earth. Let your sons and daughters speak your words of prophecy. Send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your There's end. gonna be a There's good gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus' name will be saved. Lord, pour out your spirit. Pour out. Your Spirit on all the nations of the world. Let them see your glory. Let them fall in reverent awe.
upo ulit. Ayan, upo. Upo po tayo para hindi masyadong mainit. At dito na lang din po ako para hindi masyadong pawisan. Number 2, shalom means restoration. Shalom means restoration. While sin makes our soul broken, but God uses our brokenness to restore the image of God in us through the transformative power of God's love. Ibig sabihin po, mga kapatid, no, na pag tayo nagkakasala, nawawala sa atin yung pabor ng Diyos. Nawawala yung kanyang image sa atin. We are created in the image and likeness of God. Kapag tayo nagkakasala, nawawala yun. Nawawala yung pabor, yung biyaya, yung grasya ng Diyos, nawawala sa atin. Na kung saan, ito dapat yung ating connection sa Panginoon. No? Para tayong marupok, nagiging para tayong patay. So, the best example nga po dito ay si Adan at si Eva. No? Sabi ko nga kanina, we are created in the image and likeness of God. And because Adam and Eve fall into sin, nawala po yung kanyang yung sanctifying grace, yung nagpapabanan na biyaya ng Diyos sa tao, no? Kaya naman, no, dahil sa kanilang disobedience, pagsuway, no? Dahil sa kanilang pagsuway. Kung mapapansin po ninyo, no, minsan tayo parang kapag tayo nagkasala, parang ayaw na natin magsimba. Di ba? Parang yung guilt mo na, ay, okay lang yun. Okay lang yan. Basta hindi ka na lang gumagawa ng masama, okay lang. Di ba? Kasi wala doon yung eagerness natin. Pero the moment na niyakap natin, in-embrace natin ang peace, no? Ang peace na ito, tayo ay nire-restore. Bumabalik tayo. Sa paanong paraan, no? Through Jesus' passion, death, and resurrection, tayo po ay, kung napansin ninyo, yung tabing ng templo ay nahati sa gitna. Yung access natin sa kabanal-banalan ay biglang tumambad sa atin. Ibig sabihin, no, in spite of our sin, tayo ngayon ay may access na sa kabanal-banalang Diyos. No? Ibig sabihin, no, ibinalik ng Diyos yon. So nasa sa atin na lang kung paano natin yayakapin ang kapayapaan na yan. Amen? Papalain. So God restored the image through Jesus Christ. No? Sabi nga, di ba, kapag meron di ba may isang kwento, ewan ko kung alam nyo ito yung kwento to, yung kay Albert Einstein. Ang sabi doon, di ba, is God exist? Di ba? Sabi nung pare, ang sabi ng siyempre, existing ang Diyos. Yung evil ba existing? Sabi ng existing naman, di ba? Ang sabi ni Albert Einstein, di ba? Ang sabi ng pare pala, ng professor, therefore, ang gumawa ng evil ay yung Diyos. Now, sabi ni Albert Einstein, doon sa napanood kong clips, no? Ang sabi niya, Professor, ang cold ba ay existing? Yung cold. Sabi ng, siyempre, nakakaranas tayo ng panlalamig, di ba? Ang sabi you're wrong, Professor. There's no such thing as cold. Only heat. Sabi niya, heat is energy. Sabi niya, but the absence of heat, we can call it cold. No? Yun ang sabi niya. So sabi niya, existing ba ang darkness? Sabi niya, yes, existing. Sabi sabi ni Albert Einstein, young Albert Einstein, daw, hindi ko alam sabi niya, no, Professor. Sabi niya, darkness does not exist. Sabi niya, only light. The absence of light, we can call it darkness. So, ibig sabihin, without God, ang evil na ito ay papasok sa ating buhay. Kapag wala kang Diyos
na sinasamba. Wala kang Diyos na pinapaniwalaan. Maniwala ka, kapatid. Mabilis pa sa 4:00, ang dyablo nasa tabi mo na. Bakit? Kasi umaatungal yan. Naghahanap ng pagkakataon. Kaya nga sa bawat oras, dapat nananalangin tayo. Pray unceasingly. Kasi ang dyablo, nandyan lang yan. Kapag nawala tayo sa presensya ng Panginoon, ang presensya ng dyablo ang darating sa ating buhay. At maniwala ka sa kapatid, mararanasan mo ang magulong buhay, ang walang kapanatagan, ang hindi mo inaasahan na kung ano-anong problema dumarating sa iyo, darating sa iyo dahil ibang espiritu ang nasa sa iyo. Amen? Ganon din, sa pangalawang example natin is si David. Si David ay tinawag na man after my own heart, sabi ng Diyos. No? Sabi doon, siyempre kaibigan siya ng Panginoon. But then, kahit na ganun tayo kabuti, tayo ay nagkakasala din. No? So nagkasala siya, nakita na si Bathsheba nang naliligo. No? Ang ganda. So sabi niya, ay pinadala niya yung asawa ni Bathsheba, si Uriah, sa gera upang mamatay, upang ipapatay, no? So murder. And then inasawa niya si Bathsheba. Akala niya, di ba, successful yung kanyang scheme. Kaya lang nagpadala ang Diyos sa kanya ng warning sa pamamagitan ni Prophet Nathan na mali ang ginawa mo. And then nagbalik loob siya sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, no, ang punto lang natin dito is, tayo nagkakasala, tayo nagkakamali sa ating buhay, no? But regardless kung anong pagkakamali natin, gaano man yan kalala, no? Once na tayo ay lumapit sa Panginoon, God restores our relationship to God. No? Yung relasyon natin sa Diyos, kung kaibigan ang tawag ng Diyos kay David, man after mine own heart, hindi nawala yung title na yon. Kanya pa rin yon. Kaibigan siya ng Diyos hanggang namatay si David. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Pero the best example dyan is yung sa Mateo, no? The prodigal son. No? Kung papansinin po natin ang kwento ng prodigal son, simple lang. No? May isang tao, anak, na gustong magkaroon ng sariling buhay. No? Pero ang Diyos mapagmahal. Gusto mo yan, gawin mo yan. Inaubaya niya. So pero ang Diyos, kahit na gano'n, no, hindi ka pinababayaan ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. No? So nagpadala ang Diyos ng salot, ng pagtaggutom. So nakaranas ngayon yung taong ito na hiwalay sa kanyang ama. Nakaranas siya ng paghihirap, walang makain. At ang pinaka-worst, walang taong gustong tumanggap sa kanya. Minsan kasi itong tao ganon, pag marami kang pera, maraming nakadikit. Maraming naililibre, napapainom, lalo sa barkada. Pero pagdating sa problema, kapag walang-wala ka na, wala ka namang malalapitan dyan eh. Ang malalapitan mo lang ay yung pamilya mo. Kaya dapat napakahalaga na mahalin natin ang ating pamilya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And the last but not the least, okay, shalom means reconnection. Reconnection. While sin is a distortion of our divine relationship, but reconnecting to God make Him a stronghold of our spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, no, kapag tayo nagkakasala, yung relasyon natin sa Diyos, ano ba yung term nila? Embay? Basta ganon. Hindi ko alam ang term. Yung parang mahina, no? Yung parang aandap-andap. Naalala ko si Brother Odi. Aandap-andap. Kapag tayo'y nasa state of sin, kadalasan ng ating pananampalataya ay aandap-andap. Bakit? Kasi inaatake tayo ng kaaway. Ganon.
kadalasan, pag sinabi mong reconnection, no, tayong lahat, last time, di ba? Ang sabi natin, tayong lahat ay pinili ng Diyos. We are chosen of God. No? So, hindi aksidente na lahat tayo dito ay nandito. Hindi aksidente na nakaupo ka dyan o kumakanta sila. Tayong lahat ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi tayo ang pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa gawaing ito, kundi ang Diyos ang pumili para ikaw ay ilagay sa gawaing ito. Bakit? Because this is your home. This is your family. Pamilya tayo dito. Minsan, masabi mo na hindi tayo nagpapansinan, iba't iba tayo ng ugali, iba't iba tayo ng karakter. But we cannot deny that we are one family. Alam niyo po, nabanggit ko last time yung salitang osmosis, no? Osmosis with regards to yung sa pagkasalanan na i-compare ko. No. Merong pag-aaral, ang sabi, no, osmosis, di ba? Kapag halimbawa kayong dalawa magjowa, diba? Magjowa pa lang kayo, nagiging magkamukha kayo. Narinig niyo yun? Magkamukha kayo, magkakatuluyan kayo. Di ba? Tapos pasabihin ng nanay, ay hindi sila magkamukha. Di ba? Hindi magkakatuluyan yan. Hiwala, hindi magkamukha eh. Di ba? Minsan ganun eh. Sa barkada, ganun din. Di ba? Minsan nagiging magkamukha. Meron po akong kwento, no? Ito hindi naman sa pagmamayabang. Kwento, totoong kwento ito. Meron po akong pinsan na magka-college at ang magpapaaral kasi uncle ko. So, pumunta sa amin. Kasi, nung ako po'y bata pa, yung mga pinsan ko sa amin, ako po ang mga nagtututor sa kanila. So, yun ang ewan ko. Kasi kuya nila ako eh. Ako nagtututor. So, yung pinsan kong ito, galing ng Bacolod. So, mag-aaral sa Manila. So, sabi ko, doon ka na rin mag-aaral sa PUP para mura lang. So, saan ba yung PUP? Ano ba yun? Philippine University of the Philippines. Hindi, PUP, Polytechnic. Okay? So, doon siya nag-aral. So, doon siya nag-enroll. Kaya lang, sa PUP kasi, paunahan doon eh. Kailangan mataas ang score mo para makuha mo yung desire mong course. Halimbawa, kung 80 ka lang, maghihintay ka kung kailan ang batch ng 80. So kung 90 ka, malaking pag-asa mo. May mapuntahan ka. So itong pinsan kong ito, babae siya, ang gusto niya is HRM. Kaya lang, ang nakuha niyang score is around 80 plus lang. So in short, hindi siya natanggap. So sabi ko, ano bang strength mo? Ano yung weakness mo? Sabi niya, tinignan ko yung cards niya, maganda naman. Kaya lang, mahina sa math. Sabi niya, Kuya, bobo ako sa math. I hate math. Sabi niya ganon. Ganon ba? Paano yan? Tapos nagtanong ako, anong bakante meron? BS Math. BS Math. Sabi ko sa pinsan ko ganito, may tiwala ka ba sa akin? Sabi niya, oo naman kuya. So sabi ko, o sige, tara, punta tayo sa BS Math. Kuya, bobo nga ako sa math, BS Math pa. May tiwala ka sa akin, di ba? Oo, kuya. So, in short, nag-enroll kami doon. Ang una kong tinuro sa kanya is positive mindset. Marunong na ako doon nung bata pa lang ako. Kasi nagbabasa ako ng mga self-help books eh. Sabi ko sa kanya, ang una natin gawin ganito. Pagising mo sa umaga, after mo magdasal, sabihin mo, best in math ako. Yan. Bago matulog, best in math ako. Pagkaharap mo sa salamin, sabihin mo, best in math ako. Until nag-apply siya sa Jollibee, natanggap siya, and then nagmamap siya, sabi niya, best in math ako. Best in math ako. So lagi niya sinasabi yon. And then ang second na turo ko sa kanya, ganito. Sabi ko, pag nag-start na ang klase mo, mamili ka ng mga sasamahang mga kaibigan. Samahan mo, it's either matalino or studious.
kailangan mahilig mag-aral. Hindi baling hindi matalino, basta mahilig mag-aral. Huwag kang sumama doon sa mga bulakbol. Yun ang requirement ko. So, sa awa ng Diyos, natapos niya yung kanyang course, mataas naman ang kanyang mga grades, at nabibilang sa kamay kung ilang beses ko lang sa tinuruan. So, ano pong point ko dito? Dahil she was surrounded by the right kind of person. So, naging siya yun. Ba? Hate niya ang math, bobo siya sa math, pero naging mathematician siya. Ibig sabihin, ganun din dito. Nilagay ka ng Diyos dito upang ang mga taong ito ang siyang maging katulad natin. Tayong lahat ay naglalakad tungo sa kabanalan. Hindi tayo pare-pareho ng ugali. Purihin ng Diyos. Hindi tayo pareho ng ugali. Meron sa ating masungit, merong suplada, merong suplado. But then, it's not our role na tayo ay intindihin. Ang role natin ay upang iparanas ang pagmamahal ng Diyos diyan sa katabi mo. Ang role natin, tayo ang magbibigay ng pagmamahal. Hindi upang tayo ang intindihin. Kasi pag iniintindi natin, hinahanap natin na dapat ako ganito. Dapat may expectation ako, dapat ginagalang ako, matanda na ako eh. Hindi ganon. Ang expectation ng Lord, nilagay ka dyan upang ikaw ay makasama sa kanyang mga tupa. At ito ang kanyang tupa. Amen? This is our home. Amen? Amen. Yung mga inaanyahan ko pala kayo na umatin kayo ng Tuesday Fellowship, no? Maganda. Kasi first time kong nagpatotoo na emotional. Anyway, nga pala, mabalik tayo doon. Alam niyo po na nung last Tuesday Fellowship, ako po'y emotional, very emotional, dahil yung sinundan kong nagpatotoo, hindi ko nasasabihin ng pangalan, siya rin ay emotional. So nadarang ako, at almost pareho ang kaming mga parang angs, yung hinaing, no? Ang aming hinaing sa buhay, no? Ang sabi niya, bata pa lang siya, tinawag na siya ng Diyos, no? And then, tuloy-tuloy, at ang bawat inaatinan niyang gawain, ang turingan ay pamilya. Totoo yun, tayo magkakapamilya. Kaya naman, nung pumunta siya dito, tuwan-tuwa siya, nakita niya may El Shaddai. At last, di ba? I'm home again. Nakita niya may El Shaddai. And then, umatin siya. Pag-atin niya, na-disappoint siya. Kasi, hindi, kumbaga, parang ano yun parang, alam niyo yung tilapia. Kapag nilipat mo ang tilapia sa ibang pond, dapat na magkaroon ng acclimatization. Kailangan ng adjustment. Hindi pwedeng basta-basta ka lang dyan at you expect the same harmony within the organization, within the community. Tayong lahat ay kailangan natin mag-adjust. Kasi hindi natin kilala ang bawat isa. Meron dyan magkaka-close, meron dyan pare-pareho, di ba? Kailangan natin mag-adjust. Dahil ang kailangan natin ay ma-exercise kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. At ano yun? Ang sabi nga, love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, tayo pong lahat na nandito ngayon, tayong lahat ay magpapamilya. No? At tayong lahat ay inilagay ng Diyos dito for His own purpose. Hindi naman ibig sabihin that we holds the exclusivity of truth sa ministry ito. May mga ministry iba dyan. Maraming mga community dyan. They hold the truths also.
Pero bakit dito tayo nilagay? Kasi nandito ang dito ka nilagay ng Diyos. Hindi doon, hindi sa kabila. But we have the same truth because there is a diversification of spirit. Lahat ng mga bagay na yan, nilagay ng Diyos, akmang-akma para sa pagkatao nila. At ikaw, kaibigan, ikaw, kapatid, akmang-akma ka para sa gawaing ito. Kaya naman, huwag ka nang umalis. Okay na, magtayo na tayo. Alas 12 na pala eh. Sa pagtatapos, meron po ako isang kwento. Last na kwento na lang to. May isang babae na napakagandang dalaga. No? Ang pangalan niya Margarita. Uy. Isang magandang dalagita. So, siya ay nakatira malapit sa St. Augustine Church. So, madalas siya nagsisimba. And then, she found na yung kanyang call ay bilang isang madre. Gusto niya magmadre. Kaya lang, yung kanyang ama at ang nanay at tatay niya is peacemaker sa kanilang lugar. Parang sa barangay, taga-pamayapa yata yun, no? Peacemaker. So, meron doong nag-aaway na pamilya na, alam niyo yung parang sa Laguna, yung walang demandahan, patayan na lang ng patayan. Ganon. Mga ganon. So, merong pamilya sa kanilang lugar na gantihan lang ng gantihan. Now, etong tatay niya, pinagkasundo siya doon sa isang pamilya na yon. So, dahil sa kagustuhan niyang sundin yung utos ng kanyang tatay, nagpakasal siya at the age of 18. Pinakasalan niya yung lalaki. Now, sa una, napakabait ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak. Kaya lang, nung bandang tumagal-tagal ng konti, nung nagbibinataan ng kanyang mga anak, bumalik sa paglalasing ang kanyang asawa. So, siguro nagkaroon ng mga iba't ibang bisyo. So, in short, ang kanyang asawa ay pinatay. Murder. So, dahil pinatay, yung kanyang anak na 2 lalaki ay binatilyo, teenager. Inuudyokan ngayon ng pamilya na dapat tayong gumanti. Hindi pwede sa pamilya natin ng hindi gumanti. Kailangan gumanti tayo. Sabi ni Margarita, mas gusto ko pa na makita kayong patay kaysa dungisan nyo yung kamay nyo ng dugo. So, ang nangyari, dininig ng Diyos yung kanyang panalangin. Nagkaroon ng, plague? Epidemya sa kanilang lugar. Dahil sa epidemyang yon, namatay ang kanyang 2 anak. So, instead na magluksa siya, ang ginawa niya, ipinagpasalamat niya sa Panginoon. Bakit? Kasi alam niya ito'y kalooban ng Diyos. No? So, dahil wala na siya, byuda na siya, pumunta siya doon sa seminaryo, sa monasteryo na gusto niyang puntahan. No? Nag-apply siya bilang madre. Kaya lang hindi siya tinanggap. Kasi ang sabi ng mga madre, ginagawa mo lang itong taguan kasi meron kang tinatakasang responsibilidad. Meron nag-aaway sa pamilya mo. So ang ginawa niya, sabi niya, ayusin mo ang buhay niyo. So ginawa niya, kinausap niya ang pamilya na pumatay sa kanyang asawa at yung kanyang mga in-laws. In short, sa tulong at habag ng Diyos, nagkasundo ang 2. Hindi nga nila maintindihan kung paano nangyari yun, pero sa tulong na rin ng Diyos, nagkasundo. Now, dahil nagkasundo, ang panalangin niya ay bumalik sa monasteryo at tinanggap naman siya hanggat siya naging madre. No, madre. Ano pong ibig sabihin? Minsan, ang pagtawag sa atin ng Diyos ay may iba't ibang kapamaraanan. Minsan, ang pagtawag ng Diyos ay masakit na katotohanan. Pero dahil
ang pagtawag ng Diyos ay hindi yan no expiration, irrevocable. Kung tinawag ka ng Diyos sa isang bagay, ibig sabihin may pinagagawa sa iyo ang Diyos. So dapat mong gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. So itong sa kwento natin, itong babaeng ito, dahil siya naging nun, siya ay naging santa. Siya ay Saint Rita of Cassia, na kung saan lahat ng imposible pwede mong hingin sa Kanya upang ipanalangin ka. The point is, ang ating pagtawag ay laging nasa atin. Huwag nating kakalimutan ng very special tayo sa Panginoon. No? At lahat tayo ay may gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Nasa atin lang ang pagtanggap. No? Kaya dapat akapin natin yung peace, yung shalom. Pag niyakap natin ang ating kapayapaan, mararating natin anuman ang ating nais sa buhay. No? Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. You are the peace. Amen. Praise you, Lord Jesus. You are the peace. Itaas mo natin ang mga kamay. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Amen. You are the hope You are the hope that lets me that leads me on, and bring me to my knees. brings me to my knees. For there I find you, For there I find you and waiting, there I find release. and there I find relief. So with all my heart, So with all my heart I worship, and unto you I sing. hallelujah, for you For alone, you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. hallelujah. Suko natin sa Diyos ang lahat ng ating nararamdaman. Ang lahat ng ating mga problema, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ang lahat ng ating mga daladalahin sa buhay. Lord, alam mo kung anong ang bigat ng aming mga puso. Lord, alam mo kung ano ang mga problema namin. Alam mo ang mga dinadanas namin. Pero patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Hindi kami nagsasawang lumapit sa iyo dahil alam namin ikaw ang aming pag-asa at ikaw lang ang magbibigay ng kapayapaan sa aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iyong abang lingkod. Iunat mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at abutin ang lahat ng ito. Dahil ikaw lang ang aming sandigan. Ikaw lang ang aming kagalingan. Oh Lord, hallelujah. For you alone, Lord. Hallelujah, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship
ng Panginoon. Nanyaan ko pong itaas ang ating mga prayer requests, mga daladalahan, passport, lahat ng gusto nyong pagpalain ng Panginoon, itaas natin yan. At hingin natin sa Diyos ang biyaya. Dakilang Diyos, mapagpalang El Shaddai, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa magdamag sa isang oras, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin upang ikay aming marinig sa gawaing ito. Naniniwala kami, Panginoon, na kami iyong sinamahan. Kaya naman, Lord, sa pagtaas namin ng aming mga prayer request, naniniwala din kami na ipagpapalain ang bawat isa. Pagpapalawin mo ang mga nakasulat sa prayer request na ito, ang mga tinataas ng aking mga kapatid, ang passport o anumang dokumento, ang mga bag, ang mga tubig na yan. Lord, pagpalain mo ang lahat ng yan. At kung meron silang dinudulog sa iyong karamdaman, ako po'y dumudulog sa iyo na iyong pagalingin ng aming kapatid na ito. At kung merong kabigatan ng kanyang puso, Lord, tuwangan mo ang kanyang kabigatan upang sa gayon magkaroon ng kagaanan ng kanyang puso. At anuman po, Panginoon, ang nais niyang marating sa buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, nakikihati kami sa kanyang pangarap sa buhay na naniniwala kami mararating niya ito ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong panukala. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Give thanks.